Isang mapagpalang gabi po sa mga kapatiran po natin na nasa kanilang mga tahanan at isang kagalakan muli na tayo ay sama-sama na mag-aaral ng salita ng ating Panginoon at higit sa lahat sama-sama po tayo na mag-aawitan sa Kanya. Bago po tayo umawit sa ating Panginoon, tayo po muna ay manalangin. Dakila namin Diyos na Ama na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa gabing ito. Maraming salamat Ama sa mga pagpapala nyo na patuloy po namin nararanasan po sa inyo. Gayon din Ama sa pag-ibig nyo at katapatan nyo na kailanman ay hindi nagbabago. Sa gabi pong ito, sa aming pong prayer meeting, maging sa mag-mensahe na inyong pong salita, ay patuloy nyo po siyang pangunahan at gabayan Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Mga kapatid, samahan niyo po ko umawit. Let's sing all together. Stand up for Jesus. Stand up for Jesus, the soldiers of the cross. Lift high His royal banner, it must not stop the lost. From victory unto victory, His army shall lead, till every foe is vanquished, and Christ is Lord indeed. Stand up for Jesus, the trumpet call obey, for to the mighty conflict in this His glorious day. The other men now serving against the number foes, let courage rise with danger, and strength to strength oppose. Stand up for Jesus, stand in His strength alone. The arm of flesh will fail you, He dare not trust or wrong. Put on the gospel armor and watching unto prayer. Where duty calls for danger, be never wanting there. Stand up for Jesus, the strife will not be long. This day the noise of battle will next the big store song. To him that overcometh, the crown of life shall be. He with the King of glory shall reign eternally. Sa oras pong ito mga kapatid, ay handa po natin ang ating mga puso't isipan sa pakikinig ng salita ng ating Panginoong Diyos. Magandang gabi muli mga kapatid at mga kaibigan, saan man kayo ngayon. Marahil ang iba sa inyo ay nasa sasakyan, ang iba sa inyo ay nasa bahay. Dito sa Pilipinas, ang iba marahil ay nasa abroad. Ngunit salamat sa Panginoon na meron tayong pagkakataon na magkaroon ng midweek prayer meeting, bagamat ang sa atin sa Angono ay Huwebes. Ngunit isang pribilehyo na tayo ay magsama-sama virtually sa prayer meeting, pag-aawitan, pananalangin sa Panginoon at pag-aaral ng Kanyang salita na maging gabay natin sa ating pamumuhay at lalong-lalo na sa prinsipyo, katotohanan ng pananalangin sa ating Panginoon. May nagsabi na a Christian who does not pray is one who sets aside God. He is one that thinks that God does not exist. Ang isa daw tao na hindi nananalangin ay tinatabi niya ang Panginoon. Binabaliwala niya ang Panginoon. At parang hindi na naniniwala na mayroong Diyos. At ito ay naging totoo kung minsan sa atin na mananampalataya.
parang pinakikita natin na hindi natin kailangan ng Panginoon, kaya hindi na tayo manalangin sa Kanya. Parang pareho lang naman ang buhay. Ngunit hindi ito totoo. Makikita natin sa buong Biblia, mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, mababasa natin ang mga taong nanalangin at nakikita natin ang Diyos na makapangyarihan na nagmamalasakit, tumutugon sa ating mga kahilingan sa Kanya. Nagbibigay ako ng serye ng short messages mula sa aklat na sinulat ni Dr. Luke sa Acts na ngayon, mga gawa. At noon, nakita natin ang prayer and Cornelius. Pinag-aralan natin ang panalangin ni Cornelius. At si Cornelius sa Acts chapter 10 ay isang centurion, tagapanguna ng 100 sundalo, o marahil 1,000 sapagkat nabanggit ko noon na yung cohort, Italian band, ay umaabot ng 1,000 soldiers. Ngunit ang pinakamalaking grupo sa Roman Empire na mga sundalo, grupo ng mga sundalo ay legion. Nabanggit ko noon na 400 to 600. Hindi po, 4,000 to 6,000 soldiers ang isang legion. Okay. Kaya centurion, 100, tapos cohort, 1,000, at kung legion na ay napakarami. At maraming legion na pinapadala ng Roman Empire sa kanilang nasasakupan sa tinatawag na whole known world noon upang pangunahan, bantayan ang buong sanlibutan sa kanilang pangunguna. Sa Acts chapter 10 na pag-aralan din natin, prayer and Apostle Peter. Nung siya ay nasa Joppa, nakatira sa kanyang tukayo, wika nga, si Simon na may business ng balat ng mga hayop, ay umakyat alas 12 ng tanghali sa flat roof, sa bubong ng bahay ni Simon sa Joppa at doon nanalangin sa Panginoon. Ano kaya ang kanyang pinanalangin? Walang binanggit doon sa Acts chapter 10, ngunit pinanalangin niya ang kanyang sarili, kanyang ministry, ang kanyang pangangaral ng salita ng Panginoon, kanyang pamilya na iniwan sa Jerusalem sapagkat siya ay may asawa. Hindi natin alam kung meron siyang anak. At dinalangin niya ang mga mananampalataya sa Joppa. Ako'y naniniwala, dinalangin niya ang tinitirahan niya sa bahay ni Simon, pamilya ni Simon, kanyang business, at kanyang pangangaral ng Ebanghelyo sa ibang lugar. Ngayong gabi ay ang pamagat ng aking ibabahagi sa inyo ay prayer and the Jerusalem Church. Acts chapter 12. Mula verse 5 hanggang 14. Ngunit babasahin ko ang isang talata lamang, Acts chapter 12 verse 5. At sinabi sa Tagalog, kaya nga si Pedro ay iningatan sa bilangguan. Datapot ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. At dito ay sa panahong ito, matindi na ang persecution sa Jerusalem laban sa mga Kristiyano. Kaya sa chapter 8 ay maraming umalis sa Jerusalem na mga Kristiyano upang mailigtas sa persecution na pinangungunahan ni Saulo nung hindi pa siya mananampalataya. At dito sa kabanatang ito, mapapansin natin na si James, na kapatid ni John, anak ni Zebedeo, ay ang unang apostol na pinatay. At dahil natuwa ang mga Hudyo, ay hinuli niya si Herod Agrippa the first, ay siyang humuli kay Peter, ibinalanggo, at pagkatapos ng Paskwa, Feast of the Passover, ay papatayin din siya. Ngunit, binasa ko sa inyo ang ginawa din ng church sa gitna ng kahirapan, pagsubok ng kanilang pananampalataya noong panahong yon. Ang hamon sa bawat isa sa atin ay, let's always go to God in prayer
especially during hard times. Ay ngayon, sa ating sitwasyon, grabe rin ang kahirapan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Merong pandemic na maraming nagkakasakit, mga pastor nagkakasakit, at ang ilan ay pumanaw na, at mga kamag-anak natin, at hindi lamang pandemic kundi ibang mga sakit at kahirapan ng pamumuhay. Kaya lalo tayong manalangin mga kapatid, lalo nating gugulin ang panahon para sa pananalangin sa ating Panginoon, at maging tama ang ating pananalangin sa ating Panginoon. Ngayong gabi ay merong 5 na tamang mga bagay sa pananalangin. Kaya sinabi ko, ang hamon sa atin, maging tama ang ating pananalangin. May 5 bagay na tama. So 5 right things in the prayer in Jerusalem. Una, right place. Babasahin ko ang place. Saan ba nanalangin ang iglesia doon? Dito sa verse 12, at nang siya'y makapagnilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na may pamagat na Marcos, na kinaroroonan ng maraming nagkakatipon at nagsisipanalangin. Ano yung right place na binanggit ko? Bahay, tahanan ni Maria na nanay ni John Mark. Si John Mark, siya yung sumulat ng Gospel of Jesus Christ according to Mark, na ipangalan sa kanya. Doon sila nananalangin. Hindi lahat ng mga mananampalataya sa Jerusalem, sapagkat napakarami na nila, umabot na ng 5,000 sila. Ngunit marami ang nagkatipon doon sa bahay ni Mary in Jerusalem. Sa bahay. Hindi na sila pupunta sa templo na katulad nung una, sapagkat persecuted na sila. Kaya sa bahay-bahay na sila nagkakatipon, sumamba, maglingkod, at manalangin. Nakatulad din sa Acts chapter 16 verse 15, ay si Lydia ay doon nagkakatipon ng mga mananampalataya. Doon sa Philemon chapter 1 verse 2, bahay ni Philemon. Mga kapatid, napakagandang layunin yon ng bahay. Hindi lamang natin tirahan, hindi lang natin pahingahan, kundi lugar ng Bible study, lugar ng pagsamba, lugar ng pananalangin sa ating Panginoon. Kaya napakaganda. At ito ay House of Mary sapagkat siya ay mayaman, malaking bahay, merong upper room, maluwang ang bahay nila, at doon sila nagkakatipon. Isang bagay kay Mary ay she was very hospitable. Open open ang kanyang bahay para sa pagtitipon ng mga mananampalataya upang sumamba at manalangin sa ating Panginoon. Kaya napakagandang prinsipyo yun. That is the right place to pray. Though not all believers were there at that time. But of course, we can say that any place is a right place to pray, but there is a right place. Ngayon, ay sa chapel na tayo ngayon, di ba? Nagkakatipon. Sana babalik tayo sa dati na meron tayong face-to-face na pagtitipon, and we gather ourselves to serve, worship, and pray in chapel again. Ngunit kahit ngayong panahon ay pwede tayong magsama-sama sa pananalangin sa ating Panginoon. Number 2, na tamang bagay dito sa Acts chapter 12 ay right people. Right people. Dito sa verse 5 na binasa ko sa inyo ay ang iglesia ay nagkakatipon upang manalangin. Kaya the right people to pray ay walang iba kundi ang mga mananampalataya sa ating Panginoon. Ano ang ibig sabihin ng iglesia? Nandyan sa verse 5. Ibig sabihin ay called out ones. Kaya ang iglesia, na tayo ang iglesia, hindi talaga yung chapel, hindi yung building, hindi yung bahay, kundi tayo na mananampalataya ang iglesia.
at tayo tinawag ng Panginoon mula sa sanlibutan upang maligtas. Ngunit tayo tinawag ng Panginoon din upang maglingkod. Tinawag ng Panginoon upang sumamba. Tinawag ng Panginoon upang manalangin. Tatandaan natin yan. Isang aspeto ng tawag ng Panginoon sa atin ay upang manalangin sa Kanya. At the right people in Jerusalem, hindi kahit sino lang ang manalangin. Maraming nananalangin sa iba't ibang Diyos-Diyusan, ibang pinapanalanginan. Ngunit tayo na tunay na mananampalataya, ang tamang mga tao na magkatipon at manalangin sa ating Panginoon. At sana po, meron tayong tunay na pagnanais na laging manalangin sapagkat tayo yung tamang mga tao na manalangin sa Panginoon. Ang iba na nanalangin ay hindi sinasagot ng Panginoon kasi hindi naman nila kilala ang Panginoon. Ang pangatlo sa ating pag-aaral, dito sa verse 5 ay the right person to pray to. Right place, right people, right person to pray to. Sino ang tamang persona na sila dumako sa panalangin? O sino ang kanilang pinanalanginan? Dito sa verse 5, to God. Babasahin ko muli ang verse 5. Kaya nga't si Pedro ay iningatan sa bilangguan, datapwat ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa Kanya. Kaya sa Diyos, siya ang tamang persona na panalanginan. Hindi po mga Diyos-Diyusan, mga idols, o kalikasan. Maalala ko doon sa Zambales, ang mga Aita doon na hindi nakakilala sa Panginoon, sino ang kanilang Diyos? Si Pinatubo noon. At sinabi ng gobyerno, maalala ko yung news noon, sinabi ng gobyerno na umalis sila sa Pinatubo sapagkat puputok at mamamatay sila. Ngunit sabi ng kanilang chieftain, huwag tayong aalis. Magagalit ang ating Panginoong si Pinatubo. Hindi sila umalis, pumutok. Muli ang Pinatubo, ilang beses pumutok, namatay sila lahat. Isang tribo. Bakit? Dinidiyos nila si Pinatubo. Ay, hindi naman Diyos yun. Ang sabi ni Isaias ay ang mga Diyos-Diyusan ay hindi nakakagawa ng mabuti, hindi nakakagawa ng masama. Sa Exodus chapter 20, sa Mosaic Law, ano ang sabi ng Panginoon? Huwag kang gagawa ng imahin o Diyos-Diyusan. Huwag kang manikluhod. Huwag kang maghandog. Huwag kang sumamba. Ang Diyos ay mapanibughong Diyos na napupuot sa mga hindi tumatalima sa kanyang kautusan kahit hanggang sa 3rd or 4th generation. Kung ang mga henerasyon na susunod ay hindi susunod sa kalooban ng ating Panginoon. Sa Jeremiah 33:3, napakaganda nun. Anong sinabi doon ng Panginoon? Call unto me, and I will answer thee, and will show thee, or show you, great and mighty things which you do not know. Yan ang sinabi ng Panginoon. Ang ating Panginoon ay omnipresent, omniscient, omnipotent, na gagawin niya ang imposible na posible ayon sa kanyang karunungan at ayon sa kanyang kalooban. Kaya siya po ang tamang dalanginan. Ang pangapat na tama na bagay sa pananalangin ng mga mananampalataya sa Jerusalem, number 4 is right petition. Lahat P yung outline natin para madaling matandaan. Right petition. Dito sa verse 5 na binasa ko ay, sino ang kanilang pinanalangin? Ang kanilang petition ay specific. Si Peter ang binanggit doon. Siya ay nakakulong at merong ilan na mga sundalo, 16 guards.
para hindi makalabas. Ngunit ang iglesia naman ay nananalangin para sa kanya. Bakit kinulong siya? Nabanggit ko kanina, gusto ni Herod Agrippa I na patayin din siya. Ang unang namatay na diakono, na Kristiyano, ayon sa Acts chapter 7, si Esteban. Pagkatapos sa Acts 12, si James. At isusunod si Peter. Ngunit ang iglesia ay nanalangin na very specific. Isang prinsipyo mga kapatid ay kung tayo manalangin ay tukuyin natin yung specific na request. Yung eksakto na lugar, yung pangalan ng mga tao, pastor, missionary na dadalangin natin, ang kanilang pangangailangan ay specific. Malala ko ang isang kwento noon sa Bible School at merong individual prayer sa devotion na mga 3 minutes, 3 to 5 minutes kasi mahaba pa yung prayer at ginawang individual. Pagkatapos ay meron yung leader na tinitingnan niya rin yung mga estudyante sa pananalangin. Pagkatapos ay napansin niya isang estudyante, mga 5 seconds yata o 10 seconds, tapos na. Minulat na niya ang kanyang mata at nilapitan. Sabi ay, bakit tapos ka nang manalangin? Ay, ang daming mga prayer requests na dalangin natin. Sabi niya, oh, tapos na ako. Paano ka nanalangin? Ang bilis mo naman. Ay, ang daming prayer request dyan. Abutin ka ng 3, 4, 5 minutes yan or more than pa. Ay, sabi niya, sinabi ko na, God bless all Bible schools. God bless all the students. Lord, God bless all the missionaries. Lord, God bless all the Bible women. God bless all the churches. In Jesus' name, Amen. Very general yun. Very general yun. Dito ay specific, kaya ang lesson sa atin ay specific upang kung dumating ang sagot ng Panginoon, makikita natin na specific yon. At isa pang bagay sa kanilang petition, hindi lamang specific, sinabi dito sa English na constant. Their prayer was constant. Sa Tagalog ay maningas. Ibig sabihin ay hindi sila tumitigil. Nagpapatuloy sila sa kanilang panalangin hanggang makamtan nila ang kasagutan ng kanilang panalangin. Hindi sila nadidiskura, hindi sila tumitigil. Kumusta ang ating pananalangin, mga kapatid? Kung meron tayong prayer request, nanalangin tayo ng minsan, 2. Kung wala pa yung sagot ay nanlupaypay na tayo, nawalan na ba tayo ng gana, titigil na tayo sa pananalangin. Hindi. We should pray constantly or earnestly hanggang dumating ang kasagutan ng Panginoon na oo o hindi. Kasi ang panalangin natin kung minsan, ang sagot ng Panginoon ay hindi ko kalooban yan. O maghintay ka. Ngunit kung hindi pa rin natitiyak ang kasagutan niya, patuloy tayong manalangin kung ang ating dinadalangin ay tama at sa tingin natin kalooban ng ating Panginoon. So let us not lose heart. Let us not be discouraged. Let us keep on praying until we are very sure of God's response to our prayers. At dito, sinabi na ang iglesia. Pwede tayong manalangin na isa-isa, individual, personal, ngunit maganda yung marami. Kaya sila ay marami na nanalangin. There is a time for individual prayer. There is a time for family prayer. But there is a time also for church prayer. Kaya sabi ko nga, gusto ko na bumalik na tayo sa dati. At tuwing Huwebes, o babalik tayo sa schedule na Wednesday evening, ay sama-sama tayo muli sa church. At marami sana tayo na manalangin. Kasi mas maganda yung marami tayo na manalangin sa ating Panginoon. Panghuli na tamang bagay. Dito sa verse 6 to 12 ay right product. Ang ibig sabihin ay tamang sagot, tamang resulta.
ng kanilang pananalangin. Ano ang panalangin na tama? Ang panalangin nila, maligtas si Peter. Kung paano, hindi nila alam. Ngunit nanalangin sila, bala ng Panginoon kung paano, kasi hindi nila alam kung paano. At sumagot ang Panginoon, right answer, right product. Ang sabi ko sa outline natin, dumating ang anghel sa gitna o sa hating gabi. At ginising niya si Peter, ang mga tanikala nalaglag sa kanya. Siya ay napalaya na mula dun sa tanikala. Nabuksan ang mga pintuan. Ang mga sundalo o mga gwardiya nakatulog. Mahimbing na nakatulog. At lumabas si Peter. Ang tanong ngayon ay, ginagamit pa ba ng Diyos ang anghel sa ating kapakanan? Maaari. Pwedeng gamitin ng Panginoon ang anghel, bagamat hindi natin nakikita. May special time ng anghel tutulong sa atin na iligtas tayo siguro o gawin natin isang bagay na hindi natin kaya bilang tao. At ano pa ang makita natin dito? Angel released him and Peter went to the church praying in the house of Mary. Kaya sa verse 12 makikita natin pumunta doon sa bahay na doon nananalangin ang mga mananampalataya. Pagkatapos ay pumunta sa ibang lugar upang magtago. Kasi hahanapin siya at papatayin. Ang prinsipyo na makita natin ay sa ating specific prayer, the Lord will answer exactly what we pray or what we desire. So, let us keep praying and keep on receiving also. Sa ating conclusion, when in great need, let's go to God. Sa panahon ng pagsubok, mga kahirapan, tatakbo tayo sa Panginoon. Lalapit tayo, kakapit tayo lagi sa ating Panginoon. At sa lahat ng panahon din, hindi lang yung kahirapan. Huwag nating gawing hospital ang Panginoon. Kailan ka pupunta sa hospital? Kung may sakit ka lang. Ngunit sa pananalangin ay dumako tayo lagi sa harapan ng Panginoon, magpasalamat sa kanyang pagpapala, at panahon ng kahirapan, lalapit tayo sa kanya. Isang bagay pa dito sa ating conclusion ay the church in group or as a group prayed. Kaya bigyan natin ng pansin ang pananalangin nating sama-sama, especially during prayer meeting. At isang bagay pa ay God makes the impossible possible. Imposible na makalabas pa si Peter. Sa taong pag-iisip, imposible na mailabas ng kahit maraming mga Kristiyano doon sa Jerusalem si Peter. Ngunit ang Panginoon ay mas makapangyarihan kaysa mga gwardya o ang gobyerno. At ang panalangin ay mas makapangyarihan kaysa mga sundalo. At ang anghel ay mas makapangyarihan kaysa mga sundalo o doon sa jail. Salamat sa Panginoon sapagkat meron tayong pagkakataon, pribilehyo na dumako sa trono ng Panginoon na laging bukas. Maraming salamat, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat sa inyong salita naming pinag-aralan patungkol sa Iglesia sa Jerusalem na maningas, laging nananalangin para kay Peter noon. At salamat Panginoon, nakita namin ang prinsipyo na ikaw ay tumutugon sa aming panalangin. At sana kami, Panginoon, tulungan niyo kami sa pamamagitan ng Banal na Espiritu na laging lumapit sa inyo, manalangin sa inyo, magpasalamat sa inyong pagpapala sa amin. Pagpalain niyong bawat sa amin, sa church, mga members, at lahat Panginoon na nakakilala sa inyo. Ito ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa inyo at patuloy tayong manalangin. Huwag nating kaligtaan ang prayer request na nasa FB natin at ang malapit ng
anniversary natin sa November 14, second Sunday. Maraming salamat po.